Agresibong dark entity sa haunted abandoned house. Ano ang nilalang nito na na-record ng CCTV camera? Well, kung ready ka na at matapang kang nilalang, ay tara. Hello? My Third Eye. Ito ay bidyong pinadala ni Stephen Figueroa kay Nook Staff 5 at ayon kay Stephen ay nakakaranas na siya ng paranormal activity simula pa noong 3 taong gulang pa lang siya. Di umano ay nakakakita siya ng mga full body apparition sa loob ng bahay nila. At taong 2013, noong siya ay 18 years old pa lamang, ay nagkaroon na nga siya ng pagkakataong patunayan ang mga nararanasan nito gamit ang kanyang iPod Touch at ito ang mga na-record niya. Pansinin mong maigi ang bagyang paggalaw-galaw ng trash can bago tuluyang nahulog. Well, cut to 2017 nang ma-upgrade na ni Stephen ang video nito gamit ang bagong phone nito. Nang makarinig naman siya ng strange rattling noise na nagmumula sa hallway sa labas mismo ng kwarto niya, ay muli na naman niyang binidyohan ang pangyayari. Dito na mas magiging weirdo ang mga mapapanood mo. Simula ng video ito ay sinabi ni Stephen na pinakleansing na ng lola nito ang bahay nila at ayon sa source natin ay sa loob ng 6 na taon ay masaya si Stephen dahil hindi na muling nakaranas ng paranormal activity. Ang mga paranormal investigator na ito kasama si Xiaolong ay nagpunta sa isang haunted abandoned mansion. Di umano ang mansyon ay pinakikitaan ng mga agresibong entity. Pumasok sila sa loob gamit lamang ang flashlight at cellphone upang i-record ang maaaring paranormal activity makukunan nila. 这什么图这是？ 清明上河，我操！谁？哎！哎呦我操！哎！啊！我操你妈！回来！你搁门口待着，我看看，我看看咋回事。 Dito na nga napagtanto ni Xiaolong at ang kasama nito na hindi lang basta sabi-sabi ang mga naririnig nila patungkol sa bahay dahil pagpasok pa lang nila at sa paglilibot nila ay nakapangingilabot na nakaranasan ang nakita nila sa loob. Well, hindi sila nagpatinag dahil nagpatuloy pa rin sila. At muli, ito ang mga sumunod pang mangyayari. Bumungad sa kanila ang map na tila ba may nakahawak nito at minamap ang sahig. Dito na labis na nangilabot at nagsisigaw ang dalawa at maya't maya pa ay ang walis naman ang gumalaw ng kusa. 操你妈！
Nagtatakbo si Xiaolong upang hampasin ito at hindi siya nagpatinag dahil pagkatapos nilang tumakbo at may masmasan ay muli nagpatuloy na naman sila sa pag-iimbestiga. 谁？哎呦我操！哎，谁？出来！谁？哎，谁？出来！谁？ 我现在真的，我瞬间感觉这心土土的呢。操！哎，老魏！我操你妈！哎！ Sa patuloy na pag-explore nila at nang mapunta sila sa dining room, hindi na nga nagtagal ay nakita nilang nagsigalawan ng chopstick na tila ba may nakahawak nito at ina-arrange ito mula sa lamesa. Nagsisigaw na naman ng dalawa. Sila na yata ang pinakamaingay na ghost hunter na lagi kong pinifeature sa channel natin. So ano kaya ang nangyayari ka multi? May multo nga kaya talaga o dark entity sa loob ng haunted mansion? Ito kaya ang mga nagpapagalaw ng mga gamit na nakikita nila? O ang lahat ng ito ay prepared hoax lamang? Ano sa palagay mo? You decide. Unexplainable. Ito ay mula rin kay Nooks at naisend sa kanya ng subscriber nito na si Natalie. Ayon rito ay kinukunan niya ng iPhone live photo ang asawa ng kapatid nito at pamangkin nang may mapansin itong kakaiba sa live photo. Ayon kay Natalie, labis siyang nangilabot dahil sa nakita niya. Bigla na lamang sumulpot ang bisikletang mabilis na tumatakbo at ang nakapagtataka ay walang nakasakay rito. Kusa na lamang itong tumakbo sa background. So paano mo i-explain ang pangyayaring ito, Kamulti? May ideya ka ba? Camping deep in the woods. Isang lalaki ang nagka-camping kasama ang kasintahan nito sa kalagitnaan ng Kakahuyan somewhere in US. Naghahanap sila ng tamang lugar upang makapagpahinga at makapagsagawa ng camping activities. Pero ang inaakala nilang masayang gabi ay mapapalitan ng kaba. Pasado 4:00 ng madaling araw nang makarinig sila ng strange sound sa paligid. There's something in the woods right behind our campsite walking around. The yelping is coming from this direction. Are you still hearing the footsteps? Because I'm not. Yeah. I heard footsteps over here. Matapos silang makarinig ng mga yapak at tinig na nagmumula sa madilim na Kakahuyan, ay nagpasya silang pumunta sa sasakyan nila dahil na rin sa takot. At nang nasa sasakyan na nga sila ay madidiscover nilang tila ba merong malalaking scratches ang siyang lumapo sa sasakyan nila. Is this you? Why are you saying? No, I promise. Not intentionally, at least. I don't think it was a branch. I kind of think it was because it lines up with the branch. What the fuck? There were footsteps by that campsite. Dude, literally just... Huh?
Shall we say something? Hello? That had to be another camper. It's 4 in the morning. Who's gonna be up? I know. That's what I'm saying. It's weird. It's fucking weird. Isang tunog na nagpapahiwatig sa kanila na tila pa may malaking nilalang ang nagmamasid sa kanila sa kadiliman. Dito ay napagtanto na nilang kailangan na nga nilang umalis sa loob ng kakauyan na ito. Pero ito ang biglang mangyayari. I almost feel like I hear the quad driving. You hear that? Yeah. No, that. What is that? What is that? I don't know. I'm maybe go a little bit faster if you... Dahil ramdam nilang tila pa may papalapit sa kanila kaya ganun lang minaneho ang sasakyan makalayo lamang. Ito pa isang footage kung saan ang mag-asawa naman ito ay nasiraan sa kalagitnaan ng gabi at dito ay kailangan nilang manatili at habang nasa lake sila ay biglang may maririnig silang strange sound sa paligid. Pakinggan mong maigi. Shut up. That's no dog. It's a bear. I think he's a bear. I don't think so. They don't call that much. He's here to know. JC, you want to go to the cab with me? Getting scared, Mama? A little nervous. Yeah. Bears don't do that. Isang malakas na howling sound ang maririnig sa paligid. Kaya naman sigurado silang hindi ito basta bear lamang. Makikita ring takot din ang aso habang pinakikinggan ng tunog. Ayon sa mga nakapanood nito ay maaaring ito ay si Bigfoot. Cabin in the Woods. Ang mga ghost paranormal investigator na si Colton at Casey mula sa YouTube channel na Mindseed TV ay nagpunta sa isang haunted abandoned cabin deep in the woods. Ang lugar ay talagang malayo sa kabiasnan dahil nasa gitna pa ito ng masukal at madilim na kakauyan kaya naman mahirap itong marating. Well, di na nakapagtatakang ayon sa mga occupant ng cabin ay nakakaranas sila ng mga unexplainable phenomena na nagbibigay kilabot sa mga ito. Mga whisperers na nag-e-echo sa paligid, pintuang nagsasara ng kusa at mga shadowy figure na nakikita sa bawat paligid.
paligid nito. Para sa dalawang investigator ay isa itong oportunidad na muling makakapture ng paranormal. Nang nasa cabin na sila ay ramdam nila ang kakaibang presensya sa loob. Di nagtagal ay nagpasya silang maghiwalay upang mas mapadali ang investigation. Ang isa ay nagpasyang mag-imbestiga sa labas ng cabin at ang isa naman ay nagpaiwan sa loob upang dito ipagpatuloy ang paglilibot. What? Hello? I know that did not just open up on its own. Bigla na lamang nagbukas ang cabinet ng kusa at maya't maya pa ay gumamit na nga sila ng REM pod upang makipag-communicate at habang ginagawa nila ito ay makakarinig sila ng ingay na palakas ng palakas na nagmumula sa madilim na paligid ng haunted abandoned cabin. There being like another large fuse. Oh, don't get, yeah, stay back. I know, you're a dead life. Yeah. Motion detector. Fucking for the second right definitely. That was fast. Where is it? What? What? I just heard the REM pod go off. I heard, ee. Where is it? It's this way, right? You're right. It's easy to get lost in here, bro. Oh my God, What dude. the was that? The door just it closed on its own when I was walking in there. Like there's a door straight back, right to the fucking hallway where the REM pod is, bro. Why didn't the motion detector go off? I don't know, but that door right there. Nang marinig nila ang tunog ng kani-kanilang mga device, ay naglakad sila sa pinanggagalingan nito. At nang nasa kwarto na nga sila, ay dito na nga bumugad at nakunan nila ang pintuang nagsara ng kusa. That door right there just closed. I got it on camera, I'm telling you, bro. That. I got it on camera, I'm telling you, bro. That. Selamat datang. God. Selamat datang. Camera. Yeah. Dude, there was just like could have been. Weird, like, Selamat datang. Did you see that? Nang magsara nga ang pintuan ay maririnig ang tunog na nagmumula sa kabilang parte nito. Naglakas loob ang dalawang buksan nito upang tignan kung ano ang gumagawa ng ingay sa likuran ng pintuan at dito na nga makukunan ng kamera at marirecord ang kakaibang boses. Matapos ang insidenteng ito ay bumalik na nga sila sa sasakyan at umuwi sa kanilang bahay at nang ine-edit na nila ang mga bidyong nakuna nila sa paligid ng haunted abandoned cabin ay may mapapansin silang kakaibang out of ordinary. Pagmasdan mong maigi. I know for a fact. When you pick that up, there's like a bell or something. It's just right.
Hello? Is there anybody here? Is that it right there? Nakita mo rin ba habang nililibot nito ang bawat kwarto at pinagmamasdan nito ay isang ulo ang makikitang nakadungaw sa kabilang silid na pinagmamasdan siya. Hindi niya ito napansin kaya naman nagpatuloy pa rin siya sa paglilipot at hindi nga inaakalang may nakunan pala siyang hindi nila inaasahan. Natuklasan lamang nila ito nang i-review nila ang footage. So ano kaya sa palagay mo ang nakunan nila sa loob ng haunted cabin na ito? Isa nga kaya itong multo o ibang entity? Magpagayon pa man ay nasa inyo pa rin ang husga kung ang lahat ng nakunan nila ay totoo ba o ang creepy head na ito na nakadungaw ay isang ilusyon lamang. The Shadows. Ang susunod na bidyong ito ay mula sa babaeng nagngangalang si Nestia. Ayon sa kanya ay mga strange things ang nangyayari sa loob ng bahay nila. Mahigit 6 na buwan na itong nagaganap. Di umano ay nakakarinig siya ng mga strange noises at shadows na gumagalaw sa gilid ng mga mata nito. Ang nakapangingilabot pa ay ang aso niyang tahol ng tahol sa isang bagay na hindi naman nila nakikita. Isang partikular na araw ay muli na naman niyang narinig ang asong nagtatatahol ng mahigit kalahating oras. Dito nag-decide siyang i-review ang camera ng apartment nang biglang ito ang makikita niya. Watch closely. Hiszitek el már megint mi történt a mai live alatt? Konkrétan a kutya fél órán át valamit ugatott a nappaliba, egy árnyat, konkrétan vissza kellett nézni a lakásban a kamerákat. Már konkrétan több mint fél éve érzékeljük ezeket a szellemjárásokat, és fogalmam sincs, hogy mit csináljunk. Napansin mo rin ba? Makikita ang asong tahol ng tahol sa isang maitim na usok. Nang gumalaw ito ay biglang tumakbo na nga ang aso. Tila ba gusto nitong saktan ng aso sa pamamagitan ng upuan na pinagalaw nito. Few weeks later ay nagising ang babae dahil sa malakas na kalabog sa baba. Kaya naman bumaba siya upang tingnan ito at makikita na lamang ang malaking plywood sa sahig. Nahulog ito mula sa itaas pero nakapagtataka ang hindi man lang nagalaw ang sapatos na nakapatong sa harap nito. Dito rin ay natuklasan niyang meron palang kwarto sa likod. Kaya naman sinubukan nila itong imbestigahan nang ito ang makikita nila. Látszik semmi. Lakikabban valaki, tudod. Az mi? Az micsoda? Az feladok azt oda, ennyi. Az egy... Látszik valami. Mula sa loob ay isang strange formation of sticks ang makikita na tila ba isang ritual. Nakakita rin sila ng isa pang silid. Dito na nagpa siya ang dalawang mag-explore sa loob ng attic room. Det var syk hej. Ja. Jo, det är... Habang nasa loob sila ng attic room, may encounter nga silang talagang nakapangingilabot. Oda, annyira hideg van, hogy látszik a leheletem. Azt a kurva. Úristen, mi az ott? Világíts gyorsan oda. Hol? Ott. Jézus
Nakakita sila ng maputlang mukhang nagtatago sa madilim ng attic room. Dito na nga sila nagtatatakbo at simula ng pangyayaring ito ay naging agresibo na nga ang mga pagpaparamdam sa loob ng bahay nila. Isang araw ay nakarinig na naman sila ng kakaibang ingay sa loob ng bathroom kaya naman kinuha nito ang cellphone upang mag-record. Someone or something ang makikita ang gumagalaw ng kortina sa loob ng bathtub. Pero nang pasukin nila ito ay bigla na lamang itong nawala. So maaari kayang ito ang may kagagawan nito at ang nasa loob ng attic room. Ngayon ay maghintay na lamang din tayo sa latest update ng ating source sa kung ano ang mga susunod pang mangyayari. Aswang o tiyanak. Ang video ito ay naipost sa Reddit at talagang kakaiba. Ito ay nakuna ng isang Ring doorbell camera. Well, makikita nga ang isang nakapangingilapot na nilalang o any creature na hindi pa natutuklasan. Kung pagmamasdan ay parang nga itong isang bata. So maaari kayang isa itong tiyanak. Ang iba ay nagsasabing isa itong aswang. Makikita rin ang napakatalas nitong mga ngipin. So ano kaya ito, Kamulti? May ideya ka ba? O ang isang ito ay gagagawan lamang din ng CGI? You decide. Don't forget to like mga kamulti at kung meron kayong gustong mga katatakotang video na i-feature natin ay message na lamang kayo. See you again.